Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito tayo muli sa Solana, Zaragoza, located here at Barangay Sapa, Libutad, Angeles City. At nasa harap po tayo ng Luis Model Unit na meron pong minimum lot area na 182 square meters at floor area na 110 square meters. Meron po itong 3 bedrooms, 2 toilet and bathroom, and 2 vehicle carport. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila kaya wag na po nating patagalin. Let's begin! So kung naghahanap po kayo ng bungalow model, dito lamang po sa Angeles City, I recommend the Luis Model. Papansin po natin at nabanggit natin kanina sa ating introduction na meron tong minimum lot area na 182 square meters. So medyo may kalakihan po yung lote. So meron din po siyang floor area na 110 square meters kaya medyo maluwag po yung kanyang spasyo. So check po natin yung facade. Makikita nyo naman po na meron tayong wall brick cladding. At kung madalas po kayo nanonood ng mga videos natin at nakasubaybay sa mga Solana model units, alam po natin na inspired po sa modern Spanish architectural design yung mga unit po natin dito. Check po natin yung ating 2 vehicle carport. So perfect po ito if you have 2 vehicles and common naman po yun sa mga bumibili po ng bahay. Meron talaga silang kadalasan na more than 1 vehicle. So this will be perfect for you just in case. At covered na rin po yung ating carport. Papansin po natin na meron tayong access sa ating service area. Kasi dito banda yung kitchen na ipapakita po natin. May access po tayo dyan just in case you have a visitor. So ito po yung main door po natin at ayaw nyo na pong dumaan sa ating pinaka main door. Yun po yung pinaka-access natin. By the way, makikita nyo naman po yung hangganan. Ayan. Although mapapansin po natin, there are some parts of the unit na nakasagad po. Ang disenyo talaga ng Luis model po natin is single detached. Single detached po talaga siya. Anyway, so check muna po natin yung paligid. Dito po sa harap, estimated meron po tayong 3 meter setback space. Kaya medyo maluwag pa po yung harapan po natin na pwede ng setup as basic landscaping. Yung ating harapan po, makikita nyo po meron pong steel railing dito and also a massive window. Ito po yung nabanggit natin na wall brick cladding. And on this side, makikita po natin meron pa tayong enough space, siguro mga nasa 1.5 meter setback space pa dito. And then sa likod, yung pinaka-property line po natin dito. Yan. Pagpasensya nyo na po yung mga ilang kalat kasi may mga ongoing construction bit po dito sa likuran. Okay. So nakita na po natin yung exterior details. Hindi naman po masyadong ganun kadaming details sa harap kasi bungalow nga lang naman po siya. And now, let's go inside. But before that, ako lamang po, normal po talaga sa mga carport, yung may outlet po dito. So yan, pakita natin yung outlet dyan. And yung ating main door, elevated yung doorstep na may tiles. Steel door na po siya. And of course, may door handle. So pasok po tayo sa loob. So sa pagpasok natin, dito sa loob ng Luis Model, ang unang nating mapansin is open concept space po siya. If meron kayong mga nasa 5 to 6 members of the family, I will recommend this model. Hindi siya ganun kasi kalaki yan. Actually, perfect po ito sa mga retiree. Kasi di ba mas preferable nila yung hindi naaakyat po doon sa second floor. Nakakapagod ho kasi yon. Kasi bungalow ito, kaya yung mga rooms natin talagang nasa baba. So madali pong puntahan. Ito pong nasa right side ko, this will be your formal living area. Actually dito, maganda po dito yung TV console. Ayan. Yung ating flooring pala, naka-tiles na siya, which is ceramic floor tiles. Tapos yung height floor to ceiling, estimated mga nasa 9 feet po yung height po natin. Meron po tayong mga 2-panel sliding glass window dito sa aking left side. At ito yung kaninang massive window natin na ipinakita nung nandun tayo sa exterior. Okay, let's proceed naman po dito sa ating main kitchen area. So ito pong table na ito, actually this is a detachable. Yan, namumove po yan. Pwede nyo po siyang gawing center island dito, just in case na gusto nyo po mag-cooking. Well, it depends sa inyo. And of course, ito po yung ating L-shaped na kitchen countertop. Meron po tayong
stove dito. This is an electrical stove. 2-burner po siya. At meron po tayong mga cabinets and shelves. So let's open it. Ayan. By the way, nabanggit po natin na may stove tayo dito. Meron naman pong outlet dito just in case na gusto nyo magpalagay po ng range hood. Of course, the switch. Ayan, check natin. Ayan, kaya ko siya in-open para ipakita sa inyo na dito po located yung main switch breaker po niya. Tapos, meron po tayong single stainless steel sink dito. And then, yung ating kitchen countertop, naka-tiles na rin po yan. Meron po tayong 2-panel sliding glass window dito which serves as an air vents at saka it gives also natural lighting. At may screen na po yan. Mayroon po tayong outlet dito. And another outlet in this area. So, 1, 2, 3. So, pwede nyong, I don't know, pwede dito siguro yung refrigerator. Well, nasa inyo naman po on how you maximize the available space. And then, let's proceed dito sa area. So, ingat lang po. Medyo pababa na po ito. Kumbaga yung area ng kitchen, elevated siya. Dito kasi medyo 6-inch yung ano niya, yung elevation niya. Tapos, this will be your service area. Meron po tayong countertop dito. Just in case gusto nyo mag-wash dishes or pwede nyo gawing ano to, utility kitchen. Ang tawag ko talaga usually dirty kitchen. Pero meron akong client na mas preferable daw na pakinggan na utility kitchen. So dito po yung ating 2-panel sliding glass window. Meron tayong wall tile cladding dito para syempre pag nababasa yung pader, madaling linisin. Ito yung nabanggit ko kanina na access natin from the carport patungo dito sa ating service area. Yung height floor to ceiling, mga nasa 9 feet din. And we also have another 2-panel sliding glass window dito. May outlet ako nakita, dalawa dito and another 2 here. Tapos, meron pa tayong available na space that you may extend just in case. Tapos ito pala yung ating steel flush door po siya. So meron pa tayong mga available space dito. Pakita ko lamang po. So ito po yung pinaka-boundary or property line. Yan pa po yung mga pwede nyo pong i-maximize na space. So mga 1 meter setback space pa siya patungo dito sa ating pinaka-firewall. And then dito kasi, dimension nito, mga nasa 4 meters by 3 meters. So mga 12 square meters po itong kabuuang area nito. So i-include natin yon. So dito mga nasa 1 by 2, so 12 plus, so mga 14 square meters yung area na ito. That you may extend, pwede nyo pong gawing sampayan, pwede pong grilling area. Well, nasa inyo naman po yan. Okay. So nakita na po natin yung mga ibang details. And of course, pakita naman po natin yung yung mga rooms. Yan usually yung mga gustong makita ng mga clients natin. So dito po yung ating pinakakwarto. From the main door, so unang bubungad dyan, yung aisle patungo sa ating kwarto. Dito sa bandang kaliwa, this will be the master's bedroom. At pag tinumbok po natin yung lugar na yun naman po yung toilet and bathroom. So unahin na muna po natin yung toilet and bathroom. Pasensya na if medyo madilim po yung ating video kasi marami tayong mga viewers dyan na nagre-reklamo. Depende rin kasi ho yan dun sa, sa model unit. And yung model unit natin dito, wala ho silang ilaw. That's why medyo madilim and medyo makulilim na rin sa labas. Kaya hindi ganun yung natural lighting natin. Pero at least, magkaroon man lang tayo ng idea. So ito po yung ating common toilet and bathroom. Meron siyang lavatory, water closet, tissue holder, soap holder, shower area, tsaka faucet. So yun, papakita po natin siya dito. Meron din tayo ng doon, awning type window serves as an air vents. Ayan. Yung yung sa shower area natin, halfway lang po siya yung natin wall tile cladding. And huhuli na natin yung yung master's bedroom. Dito na muna po tayo sa mga common bedrooms. Yung mga pintuan po natin, wood flush door po siya. Yung ating hamba or the door jamb, steel po yan. Tapos, ito naman po yung ating first bedroom. I can say that kasya po dito yung double size bed. Meron siyang 2-panel sliding glass window dito. And common naman po sa mga Solana model units na meron pong outlet na nakaabang para sa aircon. Yung height floor to ceiling nasa 9 feet din. So kung double size bed po yan, hanggang dito probably. Tapos meron ka pang space for side table dito, tsaka doon. We have 2 outlet dito and another 2 here. Yan. Pwede nyo ilagay dito yung cabinet. Tapos ito yung switch. Okay, so this is the first bedroom and now let's proceed to the second bedroom, which is dito lang naman po sa kabila. Pakita natin.
Okay, ang difference nito, yung sa bedroom number 1, mas maliit yun. At ito naman, mas malaki compare sa bedroom number. So this will be the bedroom number 2. Meron lang tayong isang bintana dito. Of course, outlet for the aircon. And then dito, kahit queen size bed, kasya pa. Sagad mo lang doon, and then dito. O kaya dito. Yan, queen size bed. Tapos meron kang side table dito, and then space for cabinet. And gaya po ng mga bawat kwarto dito, may mga outlet tayo sa magkabila. Ayan, so may idea na mo kayo. And of course, let's now check the master's bedroom. Ito yung pinakamalaking area. So gaya po nabanggit ko, medyo may kadiliman yung ating interior space dito. So pagpasensya nyo na guys. So ito po yung ating pinaka-master's bedroom. I-open ko na lang ng konti. Medyo makulimlim na kasi sa labas kaya wala tayong masyadong natural lighting. Actually, nakapag-shoot na tayo ng video nito. So that was last year, I think. So ngayon po, 2024 na. So dito po, gumamit sila dito ng, I think this is a double size bed. Pero makikita nyo naman po, may 1 meter space pa tayo dito and another 1 meter space pa doon. So a total of 2 meter setback. Ganun po siya. Nandito yung outlet natin, another outlet there. So, perfect po siya actually. Pwede kayo maglagay dito ng table, study table, office table. Nasa inyo naman po yan. Dalawang bintana tayo, mga vertical window dito. And another window here. So, slide lang natin. Yan. Para kahit pa may natural lighting tayo sa loob. Yan. Tapos, meron tayong setback dito. Dito nyo po pwedeng ilagay yung cabinet po ninyo. Yan. Meron tayong switch dito. At yung outlet for the aircon. Yan po siya. And dahil ito po ang master's bed, meron siyang ensuite toilet and bathroom. So elevated tong bedroom part, pero yung pinaka-toilet, medyo na po siya, bumaba na po siya. Wood flush door yung pintuan, tapos steel door jamb. Yung lavatory, pedestal po siya, water closet. We have the soap holder, tissue holder. Dahil ito yung master's bedroom, ito lamang po yung toilet na meron po outlet for the water heater. So, hindi nyo na kailangan magpakabit ng outlet kasi meron na pong nakaabang doon. Kagaya po ng mga common toilet natin, halfway lang naman po yung tiles or wall tile cladding natin. So, yun lang po. Ayan. Ito pa pala. So, meron tayong outlet dito just in case. Yun nga, nagto-toilet. Gusto na kasi ngayon yung nagto-toilet tapos nagsa-cellphone. Just in case na lobat, pwede nyo i-charge dito. Or you are going to use any electrical tools. So, pwede nyo pong isaksak doon. Okay. So, nakita na po natin yung details po ng interior space. At kung meron kayong mga katanungan, proceed na po tayo muna sa labas at pag-usapan po natin yung ibang mga details na yun. Tara po. So nakita na po natin ang interior and exterior details of the Luis model unit. Sa mga naghahanap po ng bungalow type, yung lahat po ng kwarto nasa baba, perfect po para sa mga retirees natin dyan, sa mga elders. I will recommend this Luis model unit na located dito sa Angeles City. Malapit po tayo sa NLEX Angeles exit. So kung naghahanap kayo ng mga unit na or property na malapit po sa Marquee Mall, NLEX Angeles exit, Holy Angel. So, I will recommend this one. So, kung meron kayong mga katanungan with regards to this video, please don't hesitate to mag-comment sa ating comment section. Naka-indicate na rin po ang aming contact numbers like our mobile numbers, Viber, WhatsApp, email address, and also the computation. Bali, available po ito sa bank, Pag-ibig, tsaka in-house financing. Pero yung indicate po natin doon sa description box is yung lang po, yung bank computation. And yung amenities po natin dito, meron po tayong swimming pool, basketball court, gym, clubhouse, children's playground. And of course, 24/7 gated community yung ating subdivision dito na may security guard. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Once again, see you on the next video. God bless everyone.